Hi guys, it's me Rose Andres, 24, living in Coronadal City at 6 years. Magandang gabi guys. So ngayon po ay magsisegregate po tayo ng basura, no. So while nagsisegregate po ako ng basura, so ikikwento ko po sa inyo kung ano at sino po ako, dahil kung napapansin niyo po sa first video ko is hindi pa po ako nakapag-introduce ng aking sarili, no, dito sa aking YouTube channel. So mind you all lang guys na only YouTube channel lang po ang meron ako at wala po akong Facebook o any platforms, social media platforms, no, na under kay Meta. Only YouTube channel lang po. Dito lang po ako nag-upload ng aking mga videos and vlogs. So ngayon is uunahin natin sa aking pangalan. So ako po ay si Roslyn Antonio, pero kung nakikilala nyo ako dito sa YouTube channel at nagtataka kayo kung bakit Rose Andres, Rose is for my short name Roslyn, and then yung Andres po is my middle initial po. And then I am 24 years old, no. I was born in Agusan del Sur, to currently here in Coronadal City, no, living at 6 years na po ako dito, no. 3 years nag-work and then 3 years din po akong nag-aaral ngayon. So ngayon po is nasa third year college po ako, taking a course of Bachelor of Secondary Education, major in English. So guys, do follow, do subscribe, like and share to my YouTube channel po, para po kahit papano po is makatulong po ako sa aking pag-aaral, no. So ginawa ko po tong YouTube channel na po ito is last 2020 pa or 2021, last pandemic pa. So nagpursu lang po ako na mag vlog today, this time 2026. Naisipan ko kasi nga po due na po dun sa aking isang reason na po dito is yung aking mga bills sa school and sa boarding house, allowances, no, kasi nga dalawa kaming kapatid na nag-aaral sa college. So hindi po lahat na provide ng aming parents, although kami lang po dalawa, kasi nga po is mahirap lang po ang buhay na meron na kami. Tapos yung parents po namin is both na po sila, yung papa ko is running senior citizen na po next year, and then yung mama ko din naman po is marami na pong iniindang sakit sa katawan. So kaya po pinasok ko itong vlog na naman, na vlog, yung vlogging, kasi gusto ko rin po matulungan yung aking sarili, not all my sarili lang po, para po din sa aking pamilya, no. Isa itong vlog na naisipan ko na gawin upang matustusan yung aking mga pangangailangan sa araw-araw, yung ko po sa eskwelahan, yung pang gasto sa school, yung tuition fee, allowance, pamasahe, pagkain, kasi po dito is halos bibilhin ko po lahat dito sa city po. Kung magtatanong man kayo, 6 years na ako dito, bakit 6 years na ako dito sa Coronadal, bakit hindi pa ako nakapagtapos ng aral? Guys, 3 years po akong nag-work, 2 years po akong naging yaya nung bata, para din po sa aking family, matulungan yung aking family. And then 1 semester din po nung sa 2 years ko po na pagiging yaya is 1 semester po is nag-aaral po ako while nagiging yaya po ako. So hindi po madali yung aking pinagdaanan, no, na pinagsabay ko yung pag-aaral at saka yung pagiging yaya, katulong po, no. So sa 1 year naman po is naging po ako since last 2021 po, pandemic time. Naging cashier po ako ng isang mall dito sa Coronadal to support din po sa aking family. And then ngayon po is nagpurso na po ako na mag-aral kasi gusto ko po makapagtapos.
gusto ko pong makapagtapos na hindi po ako pwedeng manatili sa pagiging katulong, sa pagiging yaya, sa pagiging cashier ng mall kasi po alam ko sa sarili ko po na meron po akong capacity na na mag-aral, ganun ba? Kaya naisip kong mag-aral ulit. So ngayon is pinag-aaral ako ng aking magulang pero hindi po yun totally na provide lahat nung pangangailangan ko in terms of financial kasi nga yung bayarin sa school, yung mga allowance, pagkain ko pa dito, 'di ba? So kaya naisip ko mag-vlog, baka isa rin ito sa makatulong sa akin no ngayong ako ay nasa third year college na po ng aking pag-aaral. So ako po ay humihingi sa inyo ng suporta kahit subscribe and share na lang po ng aking mga videos. So kahit sa ganong paraan na po is makatulong na po kayo doon sa akin. So alam nyo din ba na ako po ay nahihiyang mag-vlog, nahihiyang mag-video sa labas sa labas no, kapag nasa labas ako, pero ginagawa ko pa rin yung best ko na makakuha ako ng video kahit konting video lang yan, maiksi na video lang yan para lang po makapag-content ako, maka-upload ako para naman po dito sa aking YouTube channel. And pasensya na din po kayo sa aking voice over no kasi hindi po ako masyadong fluent no sa Tagalog kasi nga ako ay Bisaya, Ilonggo. So hindi ako masyadong magaling magsalita ng Tagalog. Pagpasensyahan niyo na lang po muna ako. So siguro hindi ako sanay talaga guys na mag-vlog, sa camera. Hindi ako sanay. Pero sanay ako sa picture, pero yung pag video yung mag-vlogging hindi ako sanay, pero ginagawa ko rin yung best ko, kinakapalan ko na yung mukha ko upang makagawa ako ng content, may pang-upload ako dito sa YouTube channel ko para naman sa ganun po ay patulungan ko din po yung aking sarili na dito sa araw-araw na pangangailangan ko po. At alam ko na at naniniwala ako sa Diyos na masasanay din ako na magsalita no, na yung vlogger ka na talaga. So sana po tuloy-tuloy na po itong pag-vlog ko. And please humihingi na po ako sa inyo ng kahit subscribe na lang po ng aking videos, yun na lang po, subscribe na lang po kayo sa aking YouTube channel. Malaking tulong na po yun, malaking bagay na po yun para sa akin, para sa aking pamilya po, na makatulong din po ako. Dahil kung alam nyo lang guys, mahirap maging isang breadwinner. So dalawa kaming magkapatid, ako yung panganay at yung isa is babae rin po, dalawa lang po kami. So alam mo yung feeling ng breadwinner ka, yung parang yung burden na nasa'yo kasi kailangan dapat mong panindigan na ikaw ay isang breadwinner no. Naaawa ako sa parents ko guys na makikita silang nagsa-struggle financially kasi matanda na sila guys, matanda na yung parents ko, marami na yung sakit, halos sa 1 week wala pong hindi magkasakit sa kanila. So palagi po silang may sakit na iniinda. So naawa ako kasi guys, maglalakad pa sila papunta sa bayan. No, so mga 1 hour yun na lalakarin papuntang bayan para lang po makapag-check up, makahingi ng libreng gamot, ganun po. Kasi kung sasakay ka din ng motorsiklo,
yung pamasahe po is 100. So, pagbalikan po is 200. So, pag wala kang pera, so, mas gugustuhin mong lalakarin na lang kaysa magsasakay ka kasi wala ka naman pong pangbayad sa motor. Tapos, isa pa doon is kapag yung pera mo is sakto lang, so, dapat yun na yung ano nila na hindi na sila sasakay, lalakarin na nila no, kahit maano na yung init guys, yung matirik na init, yung inuulan na sila, yun lalakarin yun ng nanay at tatay ko para lang makapunta sa bayan, makahingi nung maintenance nila ng gamot, yung pagpapa-check up, ganun po. So, para sa akin as panganay, naging guilty ako guys kasi matagal akong nakatapos ng pag-aaral matagal ako. Ngayon nasa third year pa lang ako, naawa ako sa kanila. So what if hindi ako nagtrabaho dati, no? Pumapasok sa isip ko na what if hindi ako nagtrabaho, nagpatuloy ako sa pag-aaral ko, sana tapos na ako. Kasi nakikita ko guys, yung mga kabatch ko, tapos na po silang mag-aaral, nakatrabaho na sila, regular na sila, na-hired na sila sa DepEd or sa kahit anong ahensya ng gobyerno, no? So, yun ang nasa isip ko guys, na parang masakit din sa akin makita o ma-feel, makita yung masaksihan ko yung parents ko na naghihirap, dinadaanan yung hirap guys. So, sobrang sakit na parang dinudurog yung puso ko na marinig ko sa kanila o makita ko sa kanila na ganito, ganyan yung ginagawa nila para lang matustusan yung kanilang pangailangan din doon. So, hindi naman po ano doon guys, hindi naman po problema doon yung pagkain kasi nga po meron naman pong bigas doon kasi may taniman din kami ng palay, so kahit papaano may pagkain din po, ulam, tsaka yung mga pang loob ng bahay na lang po yung problemahin nila, tsaka at yung sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay isang single mom. So meron na po akong anak, no, 3 years old na po siya, mag 4 years old siya ngayong July po. Kaya doon po ako na stop dati nung pag-aaral when I was first year college. Napag-stop po ako kasi nabuntis ako, no, nagkaanak ako. Tapos hanggang nag-stop ako ng 3 years kasi nagtatrabaho ako para masuportahan din yung anak ko kasi hindi naman nagbibigay ng suporta yung tatay niya at iniwan din naman kami ng anak ko. So, kailangan kong kumayo din kasi hindi ko din pwedeng iasa sa parents ko yung responsibilidad ko as nanay nung aking anak, no. So although yung parents ko yung nag-aalaga sa kanila, pero ako po yung nagpro-provide ng financial, ng needs nung anak ko, yung gatas, diaper, lahat-lahat na po. So ako po yung nagpro-provide, no. Sinakripisyo ko po yung aking pag-aaral, no. Nagtrabaho po ako para po matustusan yung pangailangan ng anak ko. So, ngayon po, bumalik ako sa pag-aaral kasi nag-stop na po ng daddy, nag-stop na po na mag-milk yung aking anak. So, ngayon, balik aral na po ako kasi yun po yung pangarap ng aking tatay, no, na makapagtapos ako ng pag-aaral. Yun po yung gusto niya. So, kaya ngayon ako ay nasa third year college na. So, hopefully, makapagtapos din, makayanan din, no, especially po sa financial na bagay kasi sobrang gastos po kung mag-aaral tayo, no, kung college at saka nasa private school din po kami. Although may mga scholarship naman, may financial assistance naman, pero hindi pa kasi dumadating, no, kumbaga nasa on process pa yung application namin, which is 3 years na siyang nakalipas pero wala pa ring response, no. So kaya kailangan naming magtiis-tiis. So guys, please
subscribe my YouTube channel. Marami pong salamat sa inyo and see you sa aking next vlog. Thank you po. I love you. Goodbye.